Magsusumikap ka, mag-iipon ka, pagkatapos yung pinaghirapan mo, pambibili mo ng boto. Yung pinaghirapan mo, pambibigay mo doon sa mga pasay yung pagkandidato. Hindi ba? Hindi, di ba? Kasi nga, pinaghirapan mo yan eh. So, sino ba ang mabilis gumasta at magwaldas, di ba? O, alam mo na. O, na yung perang yan, eh yun din. Tama, hindi pinaghirapan. Correct. Ang DSWD, una, absolutely no politician o kaya naman kandidato present during the distribution ng mga ayuda in whatever form, name, o kung ano man po ang designation niyan. 2025 budget, sa halip na dagdagan mo yung benepisyaryo ng 4-piece, abay mukha pong hindi ito lalago o baka mabawasan pa dahil 50 billion ang kanila pong inilagay sa unprogrammed, meaning walang pera para sa 4-piece, kahit na ang DSWD nagsasabi na 434,000 households mahigit ang nasa waitlist na at merong pang dagdag na 1.184 million na inaaral potential household, meaning yung naka-next in line 434,000, meron pang naka-next in line na 1.184 million na mga Pilipino. Dami nang nakapila. Pero tinanggalan mo ng 50 billion. Oo. Pero, nilagyan mo ng 26 billion ng AKAP. Yan. Doon may waitlisted ka na. Yung AKAP, gagawa pa ng guidelines. Nakita ko ninyo? Correct. Yung medyo inconsistency and illogical na mga reasoning. Ang hirap idepensa ng indefensible eh. Nagbigay po kayo ng exemption para po sa 4-piece, AX at TUPAD at AKAP dito po sa election ban na ito. Ano pong dahilan po ninyo, Chairman? Sir Ted, una muna po noong nakaraang linggo rin, nakapagbibigay na tayo, nakapaggawad na tayo ng exemption sa ating pong DOH at sa ating din pong Department of Labor and Employment. Ngayon po, pagkatapos po nyo, nag-file naman itong DSWD at alam nyo po, dalawa lang po kasi ang pagpipilian natin. Absolutely iban ang lahat ng mga ayuda ngayon darating na 45 days before the election o bigyan natin ng pagkakataon na makapamigay ng ayuda sa mga mahihirap nating kababayan pero mag-i-impose tayo ng napakamahigpit na mga restrictions o kondisyon na kinakailangan susundin ng DSWD. Sapagkat Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, alam niyo po, sa bandang huli, ang DSWD kasi naman talaga ang magpapatupad nito at magsisigurado na ito ay hindi maaabuso ng kahit na sinong politiko, kandidato man o yung mga opisyal ng pamahalaan. So, Chairman George, kaninyo, DSWD ho naman, no? In this case nga po yung under their yung programa nila. TUPAD for DOLE, right? Okay. Tama so, po, Sir Ted. So, meron kayong guidelines. Anong basic po dito? Ano ang bawal po, sir, dito po sa inyong pagbibigay ng exemption pero may condition? Ano po ito? Personally po, ang ating nilagay, sinulat ko handwritten. Number one, strictly kinakailangan ma-observe ng DSWD. Una, absolutely no politician o kaya naman kandidato present during the distribution ng mga ayuda in whatever form, name, o kung ano man po ang designation niyan. Number two, sabi po kasi ng kalihim ng ang ating sekretary ng DSWD na meron silang ginagawa na guidelines na striktong ipapatupad ang pagdidistribute ng mga ayuda na to. Gusto po namin mag-submit sila sa amin ng guidelines na yan. At number three, dapat strictly observe ang implementasyon ng guidelines na yan, hindi lamang ng DSWD, ng personnel, officials nito, kung hindi mga partners po niya. Anytime, Sir Ted, ito po ay warning, anytime, pwede namin i-withdraw ang exemption na yan na ibinigay namin sa DSWD. And take note din po, yung initial po kasi nilang pina-approve sa amin o yung hininga na exemption ay parang napakaliit na amount lang. When it comes to AKAP, Sir Ted, parang 844 million. Doon po sa AX, more or less, yan po ay 6 billion. Pero yung AKAP na laging pinag-initan at laging contentious, yan po medyo 844 million lamang. Ibig sabihin, nangangahulugan, sure tayo na meron pang susunod na request for exemption. Kaya ang sa amin, kinakailangan ayusin nila yung distribution dito sa 844
bago kami makapagbigay muli ng dagdag na exemption dun sa iba pang isusunod nilang i-request. Okay, so ang sinasabi po dito, ang violation lang dito po sa sinasabi pong exemption na ito ay kapag meron ng pagginamit sa politika. Ano po, pag ginamit ka, may papel dito na anumang mga markings o presensya noong kandidato. Tama po, Chairman? Tama po, Sir Okay, Ted, sapagkat sa bandang huli po, ang pulisiya at Okay. paano ito i-distribute ay nasa DSWD. Okay, sige. So, ano po ang penalty dito? Opo, tsaka na muna yung kandidato. Penalty po sa DSWD kung sila pumayag na mangyari po yung pinagbabawal na iyon. Nung isang araw lang sa pakikipagtalakayan natin sa mismong opisyal ng DSWD magmula sa kalihim at mga subordinates niya, maliwanag na maliwanag, in-emphasize natin, election offense po kasi yan, Sir Ted. 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong, hindi pa kasama dyan yung administrative liability ng mga opisyal ng pamahalaan na magkakamali at hindi susunod sa patakaran na nilagay po natin doon sa ginawad natin na exemption. Administrative liability noong tauhan ng DSWD o sino man taong gobyerno na nagpahintulot nito? Tama po, Sir Ted. At yun po yung sinasabi natin, naniniwala naman po tayo ng mga professional lahat. Yung ating mga social worker, yan po ay may mga lisensya at hindi nila papayagan na magkamali at madungisan itong mismo magandang proyekto po na ito. Pero at the same time, syempre in-emphasize din po natin sa mga opisyalis mismo ng departamento na dapat naman protektahan nila yung mismong programa na ito na again, ito po ay 45 days lang naman yung prohibition at yung exemption na ginawad natin. At sana po yung sa 45 days na yan, maipakita nila na magiging maayos naman itong kanila magiging distribution. Administrative penalty, sino ho ang maghahain nun kontra doon sa empleyado ng gobyerno? Kahit po kami, Sir Ted, pwede po kami mismo at yung criminal liability din, Sir Ted, kami rin po yun. Election offense po yan eh. Abuse of state resources kung sakasakali at therefore yan po ay nakalagay mismo sa ating Omnibus Election Code. So yung pong taga-DSWD o taong gobyerno, hindi siya kandidato ha? Opo, meron siyang criminal liability rin. Yes po, Sir Okay, Ted, and sige. administrative Opo. liability. Okay. Yung kandidato po naman, opo, regardless po sa posisyon na tatakbuhan, ano po ang kanyang kakaharapin? Sir Ted, napatunayan na namin itong nakaraan. Nagtanggal kami ng mga governors at mga mayors dahil sa maling paggamit ng pondo ng sambayanan, lalo na ng mga local governments. And therefore, ito po ay ground for disqualification. At the same time, ito rin po ay isang election offense para po naman doon sa mga kandidato rin. And so, ito po yung warning muli sa kanila na wag po nila kami susubukan sa bagay na ito. Okay. Chairman, kailan po magsisimula yung ban? Ito po, base sa ating Omnibus Election Code, ay 45 days before the election. Kasama po din dyan, Sir Ted, ang Public Works ban eh. So, ayan po ay 45 days before the election. So, sa usapin po ng 45 days na iyan, kailan po ang petsa niyan? Kung May 12 po ang ating halalan, ito ho ba'y campaign period for national? That's party list, 45 days, that's February po ba ito? Hindi po. Pagka po 45 days, Sir Ted, dyan po ay technically parang local start po ng local campaign. Yan po ay magsisimula sa March 28. At ang start naman po ng national campaign ay February 11. Kung makikita nyo, Sir Ted, yung batas merong may disconnect. May problem sapagkat yung batas nagpe-prescribe ng 45-day period ng campaign pero yung pong kampanya sa national ay magsisimula, sabi rin ng batas, 90 araw bago ang eleksyon. So meaning to say, yung prohibition ay hindi pa applicable sa 90 days, so yung mismong kalahati ng 90 days at magsisimula lang ang prohibition doon sa kalahati ng 90 araw which is 45 days. So, March 28 pa ang simula ng ban para po dito sa paggamit ng mga ayudang ito sa pamumulitika? Yes po, Sir Ted. Okay. Yan po yung nakalagay sa ating batas. Pero Chairman, with all due respect, talaga bang hindi makapaghihintay ng 45 days itong mga taong ito? Ano ba ang problema kung nag-ban na lang kayo sa loob ng 45 days? Siguro ho naman, di ba? Ganun ba talaga ito? Itong akap na ito, kaimportante na
Kasi maaari ka siguro, yung 4-piece, tuloy-tuloy lang po iyon kasi it's an ongoing program. I mean, logically, di ba? Maaari sabihin natin, yung AX, pwede siguro kasi nga in crisis, namatayan, etc., etc. Pero yung AKAP, ano ba ang logic doon? Ba't di sila makapaghihintay ng 45 days man lamang? Ano po ang inyong wisdom doon, Chairman? Apo. Ako, Sir Ted, I absolutely agree sa'yo. Sana nga po yung batas natin, hindi lang yung 45 days, dapat po pagsimula na sila ay kandidato na, national man at saka siyempre sa local. Kasi technically, parang mangyayari, yung mako-cover lang talaga yung mga local candidates. Pero merong national candidates, hindi mako-cover dahil lang doon sa gray area na yon ng batas. Wala naman po kami magawa, Sir Ted. Siyempre, ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng batas. Siguro nga sa bandang huli, sa executive side, sa executive department, yung paglilimit nito dahil nga sa kami naman, limitado lang din ang pwede namin gawin under our jurisdiction. Hindi po. I mean, under your jurisdiction, di ba, kinakailangan humingi ng exemption sa inyo ang government agency sa pagpapatupad po ng mga programa, whether infrastructure yan, very important po, no? Kung yan talaga yung napaka-importanting proyekto po na kapakinabangan ng taong bayan or programang ayuda. So kung meron naman kayong puder na hindi pagbigyan ng hinihingi ng DSWD, di ba? Okay, sige. So ako halimbawa, sige, Mr. Rex Gatchalian, bigyan ko sa iyo yung 4-piece. Okay, yung AX, yung AKAP po nyo nang isama yan, hindi exempted yan. Bakit po? Who decided na lahat sila exempted na? Kayo ho ba yung chairman o ang komisyon? Opo, Sir Ted, ang una po muna, ang talagang nakalagay kasi sa batas lang, ang prohibition ay during the 45-day period before the election. So meaning to say, ang COMELEC ay hindi pwedeng mag-extend ng prohibition beyond the 45-day period. Okay, so number 2 naman, nasa akin po yung authority dahil binigyan po ako ng en banc resolution to decide whether to grant absolutely or to grant on a limited sense yung mismo or to ban absolutely yung mga social services na yan na nakalagay mismo sa request sa atin ng DSWD. Katulad po halimbawa, Sir Ted, noong AX, ang en banc mismo nagdesisyon po kami na ang AX ay absolutely prohibited 10 days before the election. Yung po kasi, ito po kasing AKAP, Sir Ted, ay bagong programa, bagong proyekto. Wala pa ito dati. Pero yung AX nandito na sa atin dati kahit nung nakarang eleksyon. Kaya po ito ay ban absolutely 10 days before the election. Yung AKAP, pinag-iisipan pa po namin yan sa kasalukuyan. So yung AX po, may ban na ito 10 days before May 12? Yes, Sir Ted. Bawal na bawal po ang distribution. Okay. Kahit pa nag-issue tayo ng exemption, ang exemption will not cover the 10-day period before the election. Yung AKAP, wala pang desisyon doon? Wala pa po kasi nga po hinintay din namin yung approval ng budget dahil nung po nag-request naman yung DSWD, hinintay pa rin nila yung budget, baka nga kasi biglang tanggalin. So ano naman ang hihingi nila exemption sa atin? At the same time, ano naman yung aming absolutely prohibit kung wala naman palang ganung programa sa national budget. Pero ngayon po kasi sa laman ng balita, para ang dating nga po, yung AKAP kasama sa mga binigyan ng exemption until election day. So sa ngayon, yun ang kanyang estado. Until election day. Yes po. Okay, sige. So going back to my going back to my question po, Chairman, I hope you don't mind me engaging you on this issue. Kayo ang binigyan ng poder ng komisyon to decide on this matter. So ulitin ko lang, bakit ho ba pumayag kayo na ma-exempt itong AKAP hindi naman siya matter of life and death? Kasi kung babasahin mo yung kanyang, mismong yung guidelines muna, itong original ng DSWD, at pinahigpit ngayon siguro po na guidelines, ito po ay hindi naman po ikamamatay ng Pilipino kung hindi siya makatanggap nito. Ano ba logic talaga dito? Ano po ang inyong logic? Ba't nyo pinagbigyan ito, itong AKAP? Pero Sir Ted, tungkol doon sa logic muna, tungkol sa programa, kung ano ba ang kadahilanan, talagang dapat ang sumagot niya ng DSWD kung bakit may ganyang programa. Sa part po ng komisyon, una,
respeto natin po yung mismong poder, katungkulan ng DSWD bilang ahensyang tagapagpatupad po nito. Hindi para i-replace ng COMELEC yung aming pong desisyon, Opo. diskresyon, doon sa diskresyon ng DSWD. Kung paano yan mapapatupad ng tama, kinakailangan si DSWD ngayon ang ating sisingilin sa bagay na yan. At siyempre yung katulad po namin sa komisyon, binigyan kami ng sitwasyon o absolutely ban, wala na, hindi natin pagbibigyan sa 45 araw o pagbigyan natin, pero meron tayong mga i-implement na kondisyon. So more or less, doon na lang po tayo pumunta sa may bibigay tayong kondisyon upang hindi naman po makaapekto sa mga kababayan din natin na nangangailangan, Sir Ted. Kasi nga, yung pagdidesisyon kung sino nangangailangan o hindi, talaga naman pong aaminin natin, wala po kaming poder doon o wala kaming diskresyon. Pero ang DSWD, kinakailangan managot sa amin sa bagay na to. Okay, Chairman, kumamarapatin po ninyo ha, itong aking next question. Baka lang po kasi sa pananaw po ng iba, no? Ang akin po naman dito, nagpapasintabi ako. Chairman, hindi kaya kayo kinausap dito ng ilang mga mambabatas at may kasamang banta na pag hindi ka pumayag, pa-i-impeach ka, guguluhin ang buhay mo? Ay, wala po. At Diyos ang aking saksi, Sir Ted, wala pong kumakausap sa akin, sa kanila, sa kahit na. Ako po ay nakipag-usap kay Secretary Rex Gatchalian at yung buong pamunuan ng DSWD sapagkat gusto ko pong ipahayag sa kanila yung sentimiento ng Commission on Elections na sabi ko po, Sir Ted, sa katotohanan lang, hindi po magiging balakid naman ng COMELEC para naman po sa pagtulong sa mga kababayan natin na mga may hirap. Talaga naman pong tayo naman ay sama-sama sa bagay na yan, sa adhikain na yan. Pero sinasabi rin natin na ayaw naming masisi rin na kapag ka naman biglang hindi kami namigay o nagpabigay, ay bigla na lang tayong taatakihin ang ating mga kababayan. Kaya naman, balancing of interest, again, ang responsibilidad ngayon nasa DSWD, sa kanila ngayon mga kamay nakadepende yan, pero kami po ay magmamatsyag, kami po ay tatanggap ng mga reklamo, kami po ay tatanggap ng mga komento, obserbasyon, at anytime, Sir Ted, anytime, before the 45-day period, pwede po namin withdrawin yung binigay namin exemption sapagkat nakita namin hindi pala maayos yung guidelines na ipapatupad nyo. Number 2, yung sinabi natin walang distribution, absolutely, na merong politiko o kandidato hindi masusunod, sorry na lang. We can always withdraw that exemption. Okay, ano po ang mga kinakailangang ebidensya na maaari pong magbigay sa komisyon ng motu proprio? Pwede ba ito, motu proprio, sa inyo pong komisyon na imbestigahan itong paggamit po sa mga programang ito sa pamumulitika? Ay, opo. Ako po yung DSWD, halimbawa, hindi ko naman po gustong tapakan ng kanilang diskresyon. Kung ako po sa mga distribution nila, halimbawa, total na bawat bayan po yan, ako po iimbitahan ko ang local COMELEC namin upang ang local COMELEC mismo ang makasaksi na walang politiko during the distribution habang tumatanggap yung mga kababayan natin. At least magpapakita yan ng good faith. At least masasabi natin, Sir Ted, na at nasaksihan mismo ng taga-COMELEC na wala namang talagang nasunod yung mga patakaran na nakalagay mismo doon sa exemption na na-issue po natin. Okay, sige po. So Chairman, ano lang dito, paalala, kasi itong DSWD, mga programa, tupad, DOLE, national ito eh. Yung pong mga LGUs, may kanya-kanya rin sila na mga ganito pong ayude. Ano po ang inyong babala po sa kanila? Ay, kinakailangan po kayong kumuha sa amin ng exemption. Meron po kami dinisqualify, mag-asawa, dyan sa may bandang Bicol Region, Sir Ted, na kung saan namigay po sila ng suporta, tulong, pinansyal sa ating po nakatatanda na dapat naman talagang tulungan. Inaamin naman natin. At doon sa mga may kapansanan at mga pedicab drivers, Sir Ted, kaya lang, hindi po sila kumuha ng exemption sa COMELEC dahil hindi naman daw po kinakailangan ng kumuha ng exemption. Ano po ang hinarap po nila? Disqualification at ngayon ay may kasong kriminal pa. So yun pong ibig sabihin natin, Sir Ted. Kahit po yan ay inyo sa local government, wala pong exempted dyan automatically. Kinakailangan ikuha ng lahat ng exemption when it comes to social services, national man or local. Opo, meron po ditong isang lalawigan sa norte ng estilo po nung official doon, yung contractor niya sa mga public works project ang namimigay ng ayuda at the time. This time nga ho tuloy-tuloy yan hanggang eleksyon na. Kapag po ganon, paano kaya ang magiging galaw at kilos ng gusto magreklamo? Ang kanyang kontratista sa public works ang tagapamigay ng ayuda. So definitely hindi sa bahay ng anyway, pag ganon na may mga dami sila, paano kaya yon? Sir Ted, kung ayuda po ang pinamimigay ng kontratista, teka po muna.
ako pananagutin ko ang DSWD sa ganyan. Bakit naman ang namimigay ng ayuda ay yung mismong kontratista, samantalang maliwanag na maliwanag sa ating lahat na ang ayuda ay pinamimigay mismo ng social workers at nakadepende yan, yung criteria kung sino ang pamimigyan, doon sa kanilang matagal na, institutionalized na nga yan na nakaset up na criteria ng pagpili. Opo, Chairman, hindi po. Chairman, pinalalabas pong ayuda, but basically po, pera nung incumbent at ngayon po re-electionist, at pera nga ito na pinalalabas pong ayuda. Kumbaga, simply, parang vote buying na eh. Ganun po nangyayari. Nangyari na po ito last election actually, kaya siya nanalo. First term niya. Tama po, Sir Ted. Go ahead po. Papunta po talaga ako doon. At sabi ko nga po, kung yan naman ay galing sa kanyang bulsa, pinapalabas lang na saan namimigay nito. Pero in reality, yan ay yung porsyento ng mismong politiko. Vote buying po yan. Ang vote buying po ay pwedeng makumit hindi lamang ng kandidato, hindi lamang supporter ng kandidato, kahit contractor ng kandidato. Lalo pa yung mismong kinakampanya niya ay para doon sa kandidato. So yan po, Sir Ted, pinatunayan nga po namin ng Barangay and SK elections. Alam niyo naman po yan, 7,500 ang aming pong na-issue na show cause orders, 253 ang hindi namin pinaproklama. At the same time, ngayon, ang dami pang humaharap na kaso ng vote buying. So sana po, maiparating sa amin yung lahat ng impormasyon na yan. At yun naman po yung commitment natin. Lagi po kami nag-a-action. Kahit na walang masyadong ebidensya, kami ang mangangalap ng ebidensya. Okay, sige po. Well said. Salamat po, Chairman. Meron lang pong tanong na pahabol si Chacha. Ito na nga po, Chairman. Premature campaigning na nangyayari po ngayon. Kayo mismo, kitang-kita nyo po, sandamakmak, itong mga tarpaulin, billboard sa mga expressway, maging sa social media, sa mga radyo at TV, itong patalastas ng ating mga kakandidato sa 2025 elections. Dito lang po sa EDSA, wag na tayo lumayo. Kaliwat kanan po ang mukha nitong mga tatakbo. Wala na po ba talagang magagawa ang COMELEC dito? Talaga pong sadyang kahit po ako personally medyo disappointed ako at sabi ko nga tiba po ng mga nakakaraan, sabi ko hinay-hinay naman sa mga kandidato, medyo konting pagtitimpi. Kaya lang po talagang yung gray area na yan ng ating batas nakakailanganin ng pagbabago, pagsususog ng pagbabago sa batas na nagsasabing sila ay hindi pa kandidato, aspirants lang sila at darating pa lang ang pagiging kandidato nila sa February 11 sa national position at March 28 sa local position. So ibig sabihin malaking problema po ito. Sabi ko nga po nasisisi ang COMELEC, pero paano po magagawa namin ang batas natin, yung Section 14 ng Republic Act 9369, Automated Election Law, ay nagsasabing talagang kandidato lang sila sa unang araw ng campaign period. And therefore, sabi po ng Korte Suprema, sa kaso ng Peñera versus COMELEC, wala daw pong premature campaigning. Yan po yung nakita nilang butas. Wala pa po kaming kapangyarihan. Sir Ted, Ma'am DJ, in fact, papasok lang ang kapangyarihan ng COMELEC yung election period. Pagdating ng Enero 12, sa susunod na linggo pa lang. Ngayon po, wala po kaming power pa under the Omnibus Election Code. Yun, hindi mo nga pwedeng pilitin sila chairman dyan dahil hindi naman sila, di ba? Hindi sila susunod sa batas kasi umabot na ng Supreme Court yan. Anyway, so Chairman, ito po lamang ang ating pong simula ng ating ugnayan habang papalapit na pong halalan. Chairman, kami po'y laging mangi-istorbo sa inyo. May tanong lang po dito, itong isa naming viewer po, kung mamarapatin nyo, Chairman. Chairman, kung kayo po ay dumadaan sa mga highway o maging sa EDSA at nakikita nyo po, ang lalaki po ng itong mga billboard ng mga kandidatong ito, kayo ho mismo personally, iboboto nyo ba sila? Ay, ako po para sa akin, ako personally, hindi po, pasensyahan na po dahil para sa akin, kahit pasabihin na natin, Sir Ted, na pinapayagan yan at allowed naman yan, sabi ko nga po, konting pagtitimpi dahil hindi naman lahat ay nagugustuhan yung mga asal at ugali natin. Sa akin pong palagay, kasi Sir Ted, 9 araw po ay mahaba na at ang 45 araw din naman ay mahaba na. Total naman may social media naman ngayon bilang paraan din ng pangangampanya. Alam niyo po, baka mag-cause pa yan ng aksidente yung pagkakalalaki po nating mga materials. But the same, this is a free country. That is what the law provides. So be it. Ang sa akin lang po, personal ko lang po yon na opinion. Okay. So Chairman George, mabuhay po. Salamat na marami at muli kaming tatawag para mang-istorbo, Chairman, ha? Maraming salamat po, Sir Ted. Ang DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you, Chairman George Garcia, COMELEC.
Kasi po, mahal yan ha, yung mga billboard na yan, mga kapatid, daan-daang libo actually yan. Oo nga. Opo, ang Nabasa renta ko. dyan. Kasi sabi nga din, di ba, ni Brad Jeff ng isang araw, no, kung sa maliit na bagay, ganyan ka na, paano pa kaya sa mga malalaking bagay? Hindi po ba? Well, saan ang gagaling ang pera dito po sa mga malalaking gastusin na ito? Kaya nga, kahapon na pag-usapan din natin ito, no, yung ating nakapanayam, yung tungkol doon sa bakit ba naniniwala ang marami. Kahit na mali yung balita, kahit na obviously kasinungalingan, pinaniniwalaan pa rin. Talagang kaya kinakailangan din po natin magtulong-tulong nga para po sa tamang informasyon. But basically po, ang maganda ho talagang punto ho dito kung kayo po ay sasama sa voters education, tandaan po natin na itong ganito ho, halimbawa, hindi gagasta ang isang kandidato, buong araw, para lamang yung pera mapambili mo ng boto. So meaning, itong ginagasta nila, nakaw. Opo. O kaya naman po, may mga nagbibigay na may interest kinalaunan. I mean, May kapalit. common sense, di ba? Common sense. Kaya the more you see them, the more you have to think about it. Di ba? Saan kinukuha ng mga taong ito ang pera sa napakalaking patalastas na yan? Ganda. Pinaghirapan ba nilang pera yan? Pinagpawisan ba nilang pera yan? Yan ba talagang pera na galing sa dugo at pawis ng labor nila? O ninakaw o may nagbigay nito sa kanila? Na kinalaunan po ay merong personal vested interest. So think about, magsusumikap ka, mag-iipong ka, pagkatapos yung pinaghirapan mo, pambibili mo ng boto. Yung pinaghirapan mo, pambibigay mo doon sa mga pasay yung pagkandidato. Hindi ba? Hindi, di ba? Kasi nga, pinaghirapan mo yan eh. So sino ba ang mabilis gumasta at magwaldas, di ba? O, alam mo na. Oo, na yung perang yan, Hindi yun din. pinaghirapan. Tama, hindi Tama. pinaghirapan. Correct. Okay, sige. So mga kapatid, ito ho muna. Tayo po'y makinig ng magandang balita bago natin tunghayan pong ating naging panayam kanina doon po sa taga-DOE, kay Chairman Garcia at isa pa pong importanteng panayam at ang ating diskusyon sa mga isyong pambayan. May mga magalong na klase ngayon ng mga Roller. oo, na ang overprice po 100,000. Ang bawat isang, lang po ito isang metro ba? Ang pinag-uusapan natin dito, 1 meter lang yung haba niya. 100,000 talaga naman, opo. Pati ho yung mga, cat's eye. Dati po, kinontra namin yan sa circle eh. Tinanggal ang DPWH dahil nag-ingay kami doon. Matakin yung punuin ng cat's eye. Yung tinatanong ko na magkano isa niyan, ay sumagot, tinanggal nila. Opo, kasi nga nagprotesta po. Nagprotesta ako doon eh. Unang-una, storbo, di ba? Tutug. Yung cat's eye, hindi na po ginagamit sa ibang bansa yan eh. Mali na naman. Yung ganyan pong uri na yan. Anyway, sige. So, asa na ba ako? Nandito pa rin tayo. Yung sinasabi mo kanina, balikan mo. Yung poverty rate, yung bilang din ng mga Pilipino na tingin nila sila ay mahirap. Self-rated poverty at 63%. Opo. Ito po mga kapatid ay pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. 21 years po na record po ito. Panahon po ito ni Gloria Arroyo actually. Yung itong binabanggit po dito. 2003. Yes. Opo, panahon po ito ni Pangulong Arroyo, yung panahon na ito na ang mas mataas pa actually. Ito po ngayong mas mataas lang po na 1%, no? 64% nung November. Okay. 63%. So isipin po natin, bakit din po dito po sa sinasabi pong sila'y mahirap at yung pong binabanggit po na marami kami na food poor. So, ang Marcos administration po ay 3 taon na ngayon June. So, ngayon po kasi wala ng pandemic. Kung may pandemic, maintindihan mo pa ito eh. 'Di ba? And mismo ang gobyerno nagsasabi, 'di ba, na maunlad ang ekonomiya. Pakinggan niyo po sila. Lahat sila, mga economic managers, ipinapangalandakan, guys, ang ganda na ekonomiya natin, guys. Yung inflation rate, pasok, guys! Ang dami nating investors, guys. Guys! Ang ganda ng takbo ng ating pamamalakad. Bakit po ganito? So, isipin natin,
magkano ba ang inilalaan natin sa napakaraming ayuda? 4Ps, ulitin ko, walang question dahil conditional cash transfer. Ito rin po'y ginagawa sa ilang pong mga papaunlad na bansa. At dito po sa atin, may mga waitlisted pa nga po dito sa pinakahuling balita. Mismo na nanggagaling sa DSWD, it's 434,000 mahigit na households. So kapag yan ay yung kinumpute-compute sa 4-5 miyembro ng pamilya, milyon pong mga Pilipino yan na makikinabang. Okay, so kung meron kang 4Ps, yan po din ang susi para makahango sa kahirapan ng marami. Alright. Maliban dyan, katakot-takot pa ang ayuda. Kasama na po itong AKAP. So kung ito po mga kapatid, ay ginawa nito po lamang buwan ng December 12 to 18. Disyembre, nag-AKAP ka na last year Diba? Sa kapos ang kita. Nag-AX ka na rin last year. So, and kung kikwentahin natin ito, ba't ganun? Ang sinasabi pa rin po ng marami sa ating mga kababayan. So mukhang may disconnect, di ba? Sa laki ng gastos, para sa ayuda, tulungan ng mga mahihirap, sa sinasabi ho ng mga mahihirap, parang may disconnect, parang hindi nararamdaman. Kasi po, kung totoong nagkaroon ng epekto sa buhay ng mga mahihirap, yun laman lagi ang kanilang katwiran para sa mga... Para sa mga mahihirap. Mahihirap. Oo. Para sa mga poor at near poor. Yan. May bago pang term na naimbento, near poor. Di po ba? Mukhang may disconnect. So, ewan ko na lang po. Sigurado ako ang Pangulong Marcos dito at ang kanyang mga advisors, baka nagkakamot ng ulo kung paano nila sasalagin to. Yan na. Abay, mukha pong hindi ito lalago o baka mabawasan pa dahil 50 billion ang kanila pong inilagay sa unprogrammed, meaning walang pera para sa 4Ps, kahit na ang DSWD nagsasabi na 434,000 households mahigit ang nasa waitlist na at merong pang dagdag na 1.184 million na inaaral potential household, meaning yung naka-next in line 434,000, meron pang naka-next in line na 1.184 million na mga Pilipino. Dami nang nakapila. Pero tinanggalan mo ng 50 billion. Oo. Pero, nilagyan mo ng 26 billion ng AKAP. Yan. Doon may waitlisted ka na. Yung AKAP, gagawa pa ng guidelines. Nakita ko ninyo? Correct. Yung medyo inconsistency and illogical na mga reasoning. Ang hirap idepensa ng indefensible Ang hirap depensahan, di ba? Tama. Siguro maganda dito maghamon itong mga grupo nila Cielo Magno, nila Justice Carpio, ng debate sa Plaza Miranda. Sige nga, pag-usapan nga natin to based on facts and figures. Ano ba importante? 4Ps o AKAP o maging AX? May disconnect mga kapatid sa katotohanan doon po sa kanila pong mga pangangatwiran. Ito sigurado ka kasi may nagbabantay na mga social workers sa bawat sektor segmento ng komunidad. Ito may kondisyon muna bago mo bigyan ng tulong. Ito po ang pagbibigay nito automated na, 'di ba? Ito may administrative setup na. Ito pong AKAP allows. Binubuo pa lang yung guidelines nila. So meron ka ng tupad, meron ka ng AX, may AKAP ka pa, bakit sinasabi na ng 63% ng mga Pilipino ay nagsasabing kami ay mahirap? Pero mga kapatid, maliban dyan, tinanggalan mo pa ng pondo nung una, 89 billion, natigil lang yung 20 billion ng PhilHealth para po dito sa mga inuuna niyong proyekto gaya po ng mga infrastructure daw sa DPWH.
At ngayong pong taon at 2025, tinanggalan mo pa ng government subsidy. Zero subsidy for PhilHealth. Kahit na po, minamandato po sa batas under the sin tax law na obligadong ang 80% nito ay para sa kalusugan ng mga Pilipino. Saan mo na naman dadalhin ang pera? Sabi ni Ginoong Gunigundo, doon sa infrastructure nga daw. Pero ano yung quality ng infrastructure? Ano ito? Flood control na sa mga kanayunan na hindi mo naman malaman kung saan. Ano ito? Oh, but wait, there's more. Diba? Kasi nga po, hindi pa ho natin ito natatalakay. But maliban po sa PhilHealth, isa rin po sa pinagdiskistahan na government-owned and controlled corporation, nito pong bumuo ng ating pambansang budget at ito hindi po ito ginalaw ng presidente, yung pong ginawa nila na yung pong Philippine Deposit Insurance Corporation, yung mismo pong Deposit Insurance Fund ng PDIC, kinalikot nila at binawasan nila ng 107.23 billion pesos. Ano ho ba itong Philippine Deposit Insurance Corporation? Bata pa po ako, narinig ko na ito. Mag-impok sa bangko, di ba? Member PDIC. Member PDIC. Ano ibig sabihin nun? Kapag tayo po ay nagdeposito sa mga bangko, kapag po nagkaroon ng problema yung bangko, insured ang ating deposito, this time hanggang kalahating milyong piso. Tama. Mag-impok sa bangko, di ba? No, PDIC. Meron po kasing iminamandato nga dito po sa charter ng PDIC na sila po ay mangangalap ng pondo, ng pera mula din po sa mga bangko. Basically po, mga kapatid, no? Ito pong PDIC, ang kanila pong hawak na Deposit Insurance Fund, dito pong nagdaang 2023 ay 310.08 billion. Okay. Yan pong perang yan, binawasan po ng Marcos administration ng 107 billion para po gamitin na naman sa mga infrastructure projects daw ng gobyerno. Okay lang naman kasi po nangangahulugan na ngayon 202.8 billion na lamang yung pong hawak na Deposit Insurance Fund ng PDIC. Ito po naman daw mga kapatid ay sasapat na doon po sa binabanggit nila kasi may mga ratio yan. Sinasabi nila, hindi mo kayo mag-alala kasi sakto pa rin yan. Doon sa iminamandato na kinakailangan, meron kang at least 5.5% at least na deposit insurance fund doon sa estimated insurance deposits. Kasi po ang estimated insurance deposits ito pong nagdaang 2023 ay 3.5 trillion pesos. Yun po yung estimated insurance deposits. Meaning, ganyang kalaki. Pero hindi ho naman yan inaasahan na lahat yan, di ba, magkakaproblema. So, meron na porsyento dyan na baka magkaproblema, dapat ito yung pera mo. Sinasabi ho nila, hindi, walang problema, sobra pa nga eh. Okay, tama naman ito. Wala hong problema dito. Pinapayagan mo daw ito? Pinapayagan ito, pwede ito. Okay yun. Okay. Maliban na lamang kung meron kayong hawak na bolang kristal. Diba? Ang sinasabi po dito ng iba, talaga bang lahat na papakialaman nyo, pati itong PDIC fund? Hindi po ba? Sabihin mo nang, hindi, tama pa ito. Sakto pa yan. Okay, hindi naman bawal yan. Pwede namang galawin yan. Okay, fine. Sige po, tayong lahat magdasal na walang tumama sa ating pandemya, na wala sa ating tumamang anumang financial crisis, na baka pag kinakailangan na po talaga na bayaran ng insurance ang mga depositors po ng bangko, magkaproblema tayo. Huwag naman po sana mangyari yan, please. Kasi mga kapatid, ang particular po dito na pinangangalagaan ito ay yung maliliit na rural banks. Kasi yun po lagi ang prone eh. Yung mga lalaki siguro wala ho tayong pangamba dyan. Itong mga malalaki po, itong mga universal banks kung tawagin. Pero yung mga maliliit, okay, assuming po hindi naman lahat siya magsasarado. Oo naman. But the point is, number one,
yung confidence mo, di ba? Yung confidence mo. Confidence mo sa banking system, particularly po itong mga lilit na bangko, yung kanyang insurance. Huwag naman po sana mangyari ha, natamaan ka ng gagaya po ng mga nangyari nung naalala ho ninyo, yung financial crisis, hindi ho bang mga utang natin mga kapatid ay mayroon akong housing loan, Panginoon Diyos. Ang aking 16,000 na monthly amortization, umakit ng 47,000. Noong panahong yon, 97, malala ko 97 financial crisis. Huwag ho sana mangyari yan. Dahil kung mangyayari po yan, may problema po tayo. Dahil po dito sa pagkalikot ninyo sa pera ng PDIC, huwag naman tayong tamaan ng pandemya na naman dahil sa sa inyong pagkalikot na naman sa pera ng PhilHealth. Natin sa DOE, di ba itong mga electric vehicle, Yes. hybrid. Ngayon dami ng hybrid. Di ba? Hybrid ng mga taong gobyerno, di ba? Alam mo yon, yung half sawa, half buhaya. Aba, talaga? Ayos Katawa ka ha. Half sawa, half buhaya. Akala ko tinutukoy mo pa rin hybrid na sasakyan. Papunta ka pala sa hybrid na opisyales. Right sizing ng mga gobyerno. Oo, Bakit? ang tatamaan yung maliliit na manggagawa ng gobyerno. In the mga principal daw, ano sabi? Kaya ngayon, naggagalaite itong mga nasa education sector. Alam niyo, siguro kung tayo mag-right sizing, may mga magre-react, di ba? Oo. Tapos na. Wala ho ni isa sa mga sa mga nasa pwesto ang nag-iingay tungkol dito. Yun lang pong kapansin-pansin po dito. Kung nasa saan na po sila sa mga panahong ito. Habang ginagahasa po ang malaking halaga sa pera ng bayan para po ilaan sa mga sinasabi nilang mas importanteng proyekto na kung susuriin mo naman ang kaimportansyahan nito, ang kahalagahan nito ay dahil lamang po sa kanilang mga bulsa.